Salamat po sa Diyos, sa Panginoon. At isa na naman pong live dito po sa Facebook. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. So welcome. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Pakabilisan ko lang po. Nakakasama kasi ng loob dahil yung mga napapanood ngayon dito sa investigation sa Senate regarding po doon sa mga ghost project, talagang mabigat to sa loob. Mantakin mo yung mga involved na amount is total yun is 5 billion. Ganong katindi ho. Paano yan? 3 years yung nakalipas na, ibig sabihin 5 billion per year, yung sabi ni Alcantara. So hindi pa kompleto yan yung mga detalye niyan, kasi nga nagtanong isang senador kung estimate kung ilan. Nakakapagtaka ho bakit na minsan magtanong ng ganyan. May mga documents naman bakit hindi isumon yung tao? May mga documents naman. Bakit hindi puntahan yung isang opisina niya, kunin lahat ng mga imbestigahan doon yung mga files noon? Bakit hindi? May mga paper trail yan Grabe ho. Grabe. Kaya nga doon, balikan ko doon sa Article 11 Section 1. Opo. At most yung pagsiservisyo Opo. Ano yan doon sa Article 2 naman of the Constitution, Section 2, yung mga impeachable officers and grounds for impeachment. Grabe ho, hindi na ho basta-basta Parang ang salitang graft and corruption doon parang napakaliit ho. Malamang kasi sa bagay yung impeachment hindi naman to penalize But then impeachment proceeding is a legal proceeding to remove an impeachable officer from his office. Ganun lang yun So sigurado after nyan, pag na-remove, penal loss yan. Saka mababa ng kaso dyan is plunder. Abay, grabe ho. Hindi ko maintindihan bakit na hindi man lang masawata yan sa loob ng ilang taon na. Ngayon pang-4 na taon. Talagang nakakasakit ng loob. Tulad ako, government din ako dati. Ang sakit ng loob bakit na kami mga ultimo lang, re-enlistment nga lang ang status ko, releasement lang. Bakit talagang ganun katindi ang parusa? This coming February, 9 months na ho ako nakabinbin dito. At grabe ho yung trato sa akin, para bang kaaway ako ng Philippine Coast Guard. Ang sakit sa loob. Grabe. Re-enlistment lang ho, may hawak akong direktiba. Bakit ganun yung trato sa akin? Partly yung sa may CG1 dyan, partly ministerial Grabe hong ginawa. Mantakin mo, may direktiba, utos ng komandant, baliin ng 1 star. Ano bang ginawa ko dyan? Na-worthy ako na ganitong parusa ito. Grabing punishment. Samantala sa government ngayon, grabe katakot-takot ng mga perang involved. Billion ho. Billion. Grabe. Yung mga insertion, grabe ho. So makita ninyo na sa government, baka sabihin nyo, baka taga-gobyerno ganito, ganyan. Hindi ho. Taga-gobyerno ako, nagsisuffer nga ako Issue ko lang doon is re-enlistment. However, meron namang isang official with her discretionary power, even na hindi siya sakop ng chain of command, kasi may direktiba Grabe. So, doon sa articles of impeachment, meron ho yung grounds sa section 2. Most probably, pag matanggal ho yung tao, yung impeachable officer na yan, papasok ko talaga yung penal loss, yung kakasuhan talaga, magkasunod yan. Grabe ho, plunder, hindi na basta-basta ito kung masabihin mo gross negligence, grabe ho, para bang masabi mo pa na parang economic sabotage Mantakin mo ho, buong ekonomiya ng Pilipinas para ho mag-produce ng ganong pera. Trillion ho Yung sinasabi nga dyan na budget of 2026, trillion na nga Tapos ilang billion ho. Magkailan ho yung budget ng DPWH? Yung na-allocable sa kanila, na-allocate sa kanila. The year of from 22, 23, 24.
Ngayon 25, ngayon ewan ko ba. Grabe. Nakakalunod ng mga numbers iyan. Mantakin mo 1 billion, ang bilang niyang 1,000 na tagi 1,000,000 para magkaroon ka ng 1 billion. Para magkaroon ka ng 1 trillion, kailangan 1,000 na tagi 1 billion yan. Para magkaroon ka ng 1 trillion. So mantakin nyo gaano katinding mga pera, amount of money iyan. Buong ekonomiya na ho ng Pilipinas para makapag-produce ng ganyan. Mantakin mo ho. Sakit sa loob. Sakit sa loob na mapakinggan mo yung mga ganyan. Napakadali lang sa kanila mag-manipula Opo. Masyadong madali sa kanila magmanipula. Ang involved billion-billion Bakit ba ako nag-live dito? May pakialam ba tayo? Masakit to sa loob kasi government din ako, pero tingnan nyo naman ginawa sa akin mga kababayan. Re-enlistment lang yung issue dyan sa Philippine Coast Guard. Ginanito ako ng official. This coming February, 9 months na ako nakabinbin. Grabing parusa ito Hindi na ho ito hustisya, wala na ho ito sa wisyo Beyond the bounds of justice na itong ginagawa sa akin. Grabe ho. Sa akin lang naman sana ganito. Modest suggestion lang naman. Sana kung may project, di ba nakalagay ang kontrata, yung location, yung amount, tapos ilang months yung contractor, ganyan. Kung ilang months yan tatapusin, dapat sana, kung gagawa ng kalsada, dapat nakalagay din yung dimensions ng kalsada. Halimbawa, anong lapad, anong kapal, gaano kahaba yan. Tapos yung mixture ba, yung 1:1 halimbawa, 1 sako na simento, 2 sako na simento, ilang graba, ilang bato, ganun ba? At least meron siyang talagang specific. Kasi yung nangyayari dyan, obserbahan ko rin minsan, nung umuwi ako ng probinsya, gumagawa nga sila, pero yung timplada, tsaka yung grade ng cement, tapos yung sukat may bawas, mantakay mo, bawasan mo lang ng 1 metro yan halimbawa, gaano kahaba yan sa 1 metro. Ganun ho. So, akin lang, panukala lang sana. Kung may makarinig man dito, matinong mambabatas, yung may takot ba sa Diyos, na mag-propose ba ng panibagong batas o panibagong bill na mag-propose ng panibagong bill, mag-draft ng bill na dapat susunod. Pag gumawa ka ng mga project sa government tulad yan sa mga kalsada, dapat may dimension. Isama doon na i-post. Tama, meron namang dimension yan. Correct, meron yan However, doon ba sa pinopost na this is where your project goes, this is where your taxes goes, ito yung project na ito yung kontrata, ganito, ganyan. Dapat may dimension din. Hindi lang yung amount, hindi lang yung contractor, hindi lang yung... Para malinaw sana. Kasi parang ginagawa tayong mga tao, uto-uto Ako hindi man ako mambabatas, pero ako kung malimbawa sakali ako isang senador, magpo-propose ako ng isang bill na dapat doon sa project site mismo ilalagay yung dimension ng kinoconstruct, anong lapad, ilang haba yan, anong kapal niyan, tapos ano yung mixture niyan, 1:1, 1:1, 1:3:1, ganun ba? 1:2:3, ganun ba? Tapos ano pa yung brand ng cement? Ganun sana para malinaw na talagang yan, accountability, kasi ganun naman talaga Ano ba ang Article 11 Section 1? Diba accountable yung tao ng gobyerno na yan na maglingkod sa tao? Accountable paano mo masabi kung accountable kung yung dimension doon sa project site na yun, hindi naman nakalagay? Ang nakalagay lang doon yung amount. Di po ba? Sana at least makita ninyo na pagaman ako'y hindi abogado, ako'y hindi congressman o senador man, makita ninyo na ganun tayo mag-isip. Kasi kung katapatan din lang, kung tapat ka sa tao, dapat ganun. Dapat ilagay mo doon yung dimension, again dimension ng kalsada na pinapagawa mo. Anong lapad, anong kapal, gaano kahaba yan, di po ba? Ano yung timplada niyan, 1, 2, 3, ganun ba? Anong brand ng cement?
So ganun ho. O kung ano pa halimbawa, may mga klase pa kasi ng cement na matibay siya sa tubig alat, matibay siya. Parang ganun ba? Para malagay talaga yung specification doon, hindi lang yung nakikita natin lagi na ito yung amount ng project. Matagal na ho, maliit pa ho ako. Elementary high school pa lang ako, nakikita ko na yung mga ganyan. Sana palitan naman. Suggestion ko lang ho. Since na yung mga projects na ganyan, alam ko may dimension naman na na-submit dyan eh. Dumadaan naman yung tinatawag na bidding. Ang tawag pa nga niya sa government Bids and Awards Committee. Kung ano ho ang ahensya ng gobyerno, meron din ho yan silang BAC. Yung Bravo, Alpha, Charlie. So sana ganun. Ilagay ba doon yung poster, yung amount, yung kontrata, amount, sinong kontraktor, di po ba? Tapos ilagay doon yung dimension talaga. Opo. Kung sinasabing always accountable, summon ko ho, I invoke Article 11, Section 1, na dapat accountable lagi yung yung mga public officials na yan. Kung contractor lang ho, sino bang inaano niya kung project ng gobyerno yan? Dapat accountable din siya. Yun lang ho. Kasi, totoo lang, kakasama ng loob eh. Makita mo talaga, hindi man lang sila natakot eh. 1 billion, that's cost already, 1,000 na 1 million eh. Ang plunder is only 50 million eh. Mantakin mo 1,000 na tigi 1 million para magkaroon ng 1 billion. Tapos may mga ghost project sinasabi, it's 5 billion. Sa loob ng 1 taon lang yan, paano kung 3 taon na? From 22 to 23, 1 year. Second year, 23 to 24, 24 to 25. So that's 3 years already. That's 15 billion in ghost. Grabe ho. Grabe sa loob. Tapos kami dito na maliliit sa gobyerno, kahit na tulad sa abang lingkod ninyo, meron akong direktiba, sinunod ko naman. Basta ka na lang pigilan. Grabe. Grabe ho. Alam ko may gaba din naman eh. May gaba din ho. At sana makitaan din ito ng mga kinaukulan na may natitira pang prinsipyo ba sa hustisya at magawa nito ng solusyon. Grabe ka ho ma'am, may gaba din naman eh. Isa kang nanay, pamilyado ka rin, pero matindi ka ho. Ang sinisira mo, yung pamilya. The very foundation ng isang society, ng isang bansa, pamilya, sinira mo. Ganun ka ho, katindi. So, lahat naman yan ma'am, may prima facie evidence naman yan. So, hindi pwede, hindi madali ito kasi una, kailangan din natin ng mga finances. Kailangan ko rin ng finances para matugunan yung aking 8 buwan, halos 9 na buwan ng pahirap na ginawa mo sa akin, ma'am. Hindi ka naman commandant dyan grabe ka makaparusa. Lagpas na ho ito, wala na ho ito sa wisyo, wala na ho ito sa hustisya ang ginawa mo sa akin. So, akin lang Amerika, panawagan ko lang sa inyo, paki-review nyo naman yung ninyo, 2695 proclamation na yan. Grabe ho. Itong mga opisyal na ito sa gobyerno, hindi naman kayo ang nag-liberate sa Pilipinas ng World War II. Ang dami hong Pilipino, daming Amerikano na nagbuwis ng buhay sa Pilipinas para i-liberate ito. Pero ang ginagawa nyo sa amin ngayon, sa makabagong Pilipinas, grabe kayo. Inhustisya. Kalupitan sa kapwa-tao. Hindi ho makatao yung galaw nyo May sa demonyo na gawa ito. Nakasulat naman sa Biblia yan making them twice the son of hell. So ganito lang yan.
You make me twice the San Nobel, you make me or you break me. So, may Diyos naman, ma'am eh. Hindi naman tayo magtatagal sa lupa. Lahat naman yan mananagot eh. May sagutin ka rin dyan, ma'am. Sa batas pa lang ng Pilipinas, talagang mananagot ka rin talaga dyan, ma'am. Sa tamang panahon, ma'am, mananagot ka rin at magbabayad ka rin dyan, ma'am. Masyado ka ho. Masyado ka. So again, sa aking mga followers saka viewers, ang masabi ko lang ganito regarding doon sa Article 11, Section 2, grounds for impeachment. Ang tanong doon, bakit ho hindi nakalagay yung plunder? Kasi yung plunder na batas, later na lang ho ginawa iyan eh. Hindi pa naman 1987, wala pa namang ganong katinding mga involvement na pangungulimbat o pandarambong na umaabot ng 50 million na matindi ho. Ito, yung plunder, basahin natin sa Google. Plunder in the Philippines refers to specific heinous crimes committed by a public official who amasses a significant amounts of ill-gotten wealth defined in the Anti-Plunder Act of 1991. So, 86 or 87, 91. So, 4 years, almost 5 years bago lumabas yung plunder. Republic Act number, Anti-Plunder Act of 1991. Also, Republic Act number 7080. Definition of plunder. Under Philippine law, plunder is defined by the following elements: perpetrator, ill-gotten wealth, monetary threshold, criminal acts. Perpetrator. The act must be committed by a public officer either by themselves or in connivance with family members, business associates, or other individuals. So, basahin nyo na lang ho. May internet naman kayo, pakisearch nyo na lang ho kasi masakit loob ko eh. Habang binabasa ko ito. Grabe. So, yun lang po. Ipaikaiksian ko na lang. Pagkatapos ng impeachment na yan, filed complaint, +1 endorsement of at least one representative received by the Secretary General and recorded and forwarded to Justice Committee of the House. And within 10 session days, maglabas ho sila ng report. And then after that report, meron silang 60 days na i-forward sa plenary. For plenary, meron hong 60 days yung plenary to come up with a 1/3 vote for the articles of impeachment. After niyan ng articles of impeachment, meron pa silang 10 days kasi baka meron silang override o ano pang house rules na meron dyan or to supplement man kung ano pang house rules meron sila. After nyan, to Senate na yan for trial. Okay po? So again, pagdating sa Senate trial, yung trial judge are the senators themselves and the presiding judge is the Speaker of the House or President, Senate President. However, pagka presidente po ang ini-impeach ay magkakaroon po ng presiding officer doon or presiding judge doon sa Senate is the Chief Justice of the Supreme Court. The rest po, ano lang yan, Senate President na siguro. So, yun lang po. Sigurado yun, hindi lang yung Graft and Corrupt Practices Act, yung pinaka-grounds na hindi lang yun. Pagkatapos so yan may impeach ay sigurado, pasok yung plunder niya. Ganun lang ho. Yung the rest, halimbawa, mga iba pang opisyal, hindi liban sa ibang president, ay pwede na akong diretsuhin, pailan na ako ng plunder yon mga yon. Pwede na ako pailan sila. Pero since may immunity sila, pwede rin ho siguro, hindi naman sila kailangan i-impeach na eh. Yun lang ho, ang the rest doon na involved sa mga ghost na yan, billion o baka trillion ang inaabot niya kasi sa loob ng 3 taon na eh. Sigurado ho yan. Sana mapanagot sila. At sana itong Amerika nagmo-monitor naman ng kasi kung kayo naman may-ari ng Pilipinas, binigyan nyo kami ng independence, anong independence meron ito?
Anong nation building ang meron nito? Grabe ho kahirap. Masakit sa loob. Masakit masyado sa loob na ginaganito tayo. Tapos kami rito sa mababa tulad sa akin re-enlistment lang ganituhin ako. Grabe ho. Again, ang masabi ko sa pagkakaalam ko, yung national budget na binibigay sa isang ahensya ng gobyerno, hindi na ho bumabalik iyan. Ganun lang ho ang pagkakaalam nyo niyan. Pagka wala naman akong authority, wala akong kapangyarihan, pero pag nabigyan ho ako mga ganyan, may Google naman, madali lang naman ho i-research. Ang pagkakaalam ko, hindi na ho binabalik yung budget ng isang ahensya ng gobyerno. Dapat i-consume mo yan kasi may sinasubmit kayo yan yung parang pondo ng ahensya ninyo. That for the whole year. So ganun lang ho yan. Tsaka every year tumataas yan. Hindi yan bumababa. Ganun po yan. So saan mapunta yung sahod ko? Kasi 8 months na ako hindi nasahuran. Saan mapunta yon? Babalik pa ba sa nasyonal yon? Alam na po. Nakita nyo na po mga kababayan kung anong mangyayari doon. Ang tanong doon, ibabalik pa ba yan sa national government? O sa national treasury? I doubt. Kasi pagka hindi na may tinatawag silang utilization pa dyan lalo sa ibang mga operating expenses pa yan, yung utilization mo niyan, di po ba? So, ganun lang ho. So, hanap-hanap pa tayo, magsipag-sipag muna siguro na bagaman talagang hirap wala talagang maano nito, kapitan. So, ganun lang ho. So, ang akin na purpose lang ngayon is Graft and Corrupt, ang title siguro is the Graft and Corrupt Practices Act under Article 11, Section 2 versus the plunder. So, yan lang po. Ang tanong ko, bakit hindi plundering nakalagay dyan? 1987 Constitution, yun yung grounds Yung plunder is later na pinasang batas yan to supplement po sa siguro to control, ganon. Bigyan pa ng control tsaka dagdagan ng pangil. Kasi grabe. Wala na hong takot yung ano ngayon. Grabe, billion mantakin nyo ho. Mantakin mo yung plunder na 50 million. Ay ho, napakapayat ho. Kumbaga barya na lang. So ganon ho. Makita nyo yung plunder na 50 million. Barya na lang Barya na lang ng ilang billion na grabe ho. So, yan lang po ang aking mahatid sa inyo ngayon. Graft and Corrupt Practices Act versus the plunder. Kasi doon sa Articles of Impeachment ay stay sa Article 11, Section 2, grounds for impeachment kasama doon yung Graft and Corrupt Practices Act. So, review natin ng kaunti. Ano yung grounds for impeachment? Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. So, hindi po nakalagay doon yung plunder, pero most probably, kasama yan doon sa report nila, mahuhulog na sa plunder yan. Baka nababanggit na siguro yung mga amount. Pero pagkatapos yan, ma-remove yung tao sa opisina, ma-impeach ho, matanggal na sa opisina, abay sigurado ho, papasok na yan dyan yung penal laws, kakasuhan talaga yan. So, salamat sa Diyos sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa aking Facebook Live. At sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Again, kayo na lang mag-search ng iba kasi habang binabasa ko, nasasaktan ako na ano yung loob ko. Grabe ho na basta matindi ho. Talagang matindi. Hanapin ko na lang yung music ko dito na kwan. Mag-love muna ako. So, yun lang aking panawagan ko lang sa Amerika na sana naman i-review ninyo. I-review ninyo yung Proclamation 2695. Ang 1946 issued by then President Harry S. Truman. Grabe ho. Kaming maliliit dito, ganito yung trato sa akin. Re-enlistment lang ho yung issue sa akin. 8 months na akong ginaganito.
Wala na ho sa wisyo ito, wala na ho ito sa hustisya, wala na ho ito sa batas na ganituhin ako. Hanap lang tayo ng sana matulungan tayo para magbayad din yung dapat magbayad. Grabe ho yung hindi na ito makatao eh. May sa demonyo na kasi ito eh. Opo, sa demonyo yan kasi they make you twice the son of hell. So ganun lang ho yan. So salamat pala sa mga patuloy na sumusubaybay sa aking channel o The Alteram Partem, Let Us Hear the Other Side. At shoutout sa aking magiting na tatay, Jesus Sukgang Senior, Daisy Sukgang, aking mga kapatid, Sheila at Jan Sukgang, at mga pamangkin at mga relatives. Kapit lang ho tayo. Ganun talaga sa mundo, lalo na dito sa Pilipinas, pag mahirap at wala ka, parang sarap na sarap yung mga sadista rito eh. Napahirapan ka. Sadistic ko. At isa sigurong nakikita ko dyan is because of the religion. Itong mga relihiyon na yan na hindi naman sa Diyos, kung talagang matapang sila sa Diyos, hindi harapan sana, no? Magdebate ba? Kaso wala eh. Alam nila hindi sila obra eh. So, ganun lang yan ang paraan nila. Tandaan natin, ang inyong kaligayahan, maiksi lang yan dito lang yan sa lupa. Pagdating naman sa kabila, ayun naman talaga. At sana Amerika, panawagan ko lang to President Trump, sir, may you hear my prayers for the Filipino people. Please review Proclamation 2695. Because yung traitors dito sa Pilipinas, ang dami ho. Ulit-ulitin ko talaga ito. Ulit-ulitin ko ito. Ulit-ulitin ko yan. Again, sasagutin ko yung panawagan ni John F. Kennedy at i-post ko na rin dito. For the freedom of man. So yun lang ho. Salamat ng maraming salamat sa inyo. At sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, sa Espiritu Santo, sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo ang karangalan at ang kapurihan. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. o The Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.